Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Monday. Dahil wala akong magawa, gusto ko na naman itong isave sa aking YouTube channel. Kung ano mang pinagkakaabalahan ko habang kailangan kong magpahinga, mahiga, kumain, mag-exercise, huwag pagudin ng sarili, huwag i-stress ang sarili. So, ito yung mga time going to 8 weeks ko na medyo mahirap po talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa tuwing ako'y nagdadasal, ako ay ginaguide kasi marami rin akong binawas sa mga ginagawa ko ngayon para naman pumunta tayo sa tamang maging posisyon na ni baby. But anyway guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Syempre, alam niyo naman mahilig akong mag-save at mag-share sa inyo ng mga skincare na ginagamit ko dito sa Amerika. And most of the time, ang ginagamit ko talaga is mga Italian product, Korean product, American product, or some of them is branded product. But, syempre dahil buntis tayo ngayon, simula na nalaman ko na buntis ako, talagang nag-stop ako sa mga medyo hindi okay. Syempre tayo ay nagtanong sa OB natin, advice ng doktor natin, nag-search din tayo, nanood din ako, and talagang tinamad ako mag-skincare lately. Sobra. Kahit nga mag-toothbrush, tinatamad ako. I don't know ha, siguro yung iba na nagbubuntis, tinatamad. Kasi nung kay Ate Tambi din, nung first baby ko, tamad din akong maligo at mag-toothbrush. Pero syempre, kailangan nating alagaan ang personal hygiene natin para hindi tayo dapuan ng mga bacteria sa panahon ito. But this stage ko kasi, hinihingal ako, ay tamad na tamad ako. So, kaya nalaman nung doktor ko na halos in-stop ko yung ginagawa ko, I take resign for my work. Kahit nag-online business ako or online work, syempre mas lamang yung galaw ng aking asawa kaysa sa ako. So, tamad na tamad ako, hindi ko alam. Kahit sabi ng doktor ko wag ako tamadin, pero wala akong magagawa. I think it's my second baby, iba yung first to second. And dahil nga medyo nasa time limit of 40s tayo, kakaiba yung ginagawa. But good to hear naman, healthy ako at okay kami ni baby. So okay na yun, sinusunod ko na lang yung gusto niya na pag gusto niyang matulog half in the day, ginagawa ko na lang guys. And then pag gusto ko na maligo, yun, naliligo talaga ako kasi kailangan. But isi-share ko lang sa inyo yung mga product na sinearch ko at binigay sa akin ng advice and some of my friends na nagbuntis na dito sa Amerika at syempre consultation sa ating OB. So very important. At manood din tayo ng mga YouTube, mga kung saan-saan tayo mag-search, magkakaroon tayo ng idea. I think it's lesser like na ginagamit ko na sobra yung mayroong yung merong mga malalakas ang dating ng amoy at saka yung retinol. It's not good for the baby. Huwag tayong gagamit ng ganon. And then, syempre yung mga matatapang na amoy, isa yun sa hindi ko gusto. Talaga nasusuka agad ako, nahihilo agad ako at para nawawala ako sa mood. So, napansin ko na yan lately. Pero syempre dahil hindi pa ako nakakapag-test, continue pa rin ako. So, kumuha lang talaga ako ng mga soft na walang amoy, na talaga namang makakakuha sa dry skin ko, lalo na dito sa Amerika ay ngayon ay taliwas naman. Sa umaga hapon ay talagang summer, pero pagdating ng alas 6 hanggang gabi, masarap ang singoy ng hangin malamig. So parang hindi ko masabing summer, pero summer pa rin po. But carry ko naman siya. Dito ko nga lang mapapansin na hindi ako masyadong malamigin. I don't know ha, siguro dahil mainit lang yung katawan ko or something, whatever. So, nag-start na ako mamili at nag-start ako nitong mag-search sa Walgreens o sa Target. Yung iba rin para naghanap din ako sa Walmart. Pero dahil nga alam natin medyo expensive sa Walmart at Target, not na Walmart. Walmart is lesser than Target. For me ha, wala naman talaga akong choice kasi yung iba talaga nasa Target. So, may nearest Target dito sa amin na medyo malaki. Doon ako pumunta, sinearch ko siyang mabuti, at talagang pinag-aralan ko to, talagang sinearch ko sa doctors kung okay talaga to. I lesser my skincare and my bath care kasi kinuha ko lang yung tama at binudget ko lang. Kasi after 9 months naman, I can come back to the normal naman na routine ng aking skincare. So, yung ibang skincare ko na sobrang dami nabili ko before, lalo na yung retinol na tinatry kong nakakaganda ng skin ko, ay talagang pinak ko siya at baka ibigay ko na lang sa Pilipinas kung sino makakagusto, si Mami, si Tambi, or
mga friends kong nandun, ibibigay ko na rin talaga. So first, hinanap ko talaga yung panglinis ko ng mukha. Syempre, ako ay nagme-makeup. Possibility, may mga makeup din akong isi-share na pwedeng okay, pwedeng hindi. Pero wala naman daw problema, sabi ng OB, na mag-makeup tayo at mag-ayos. Syempre, pag buntis tayo, kahit hinang-hina tayo, marami tayong nagiging masamang pakiramdam, okay lang din naman na totally mag-ayos naman tayo. Alang-alang din naman sa pag-aalaga sa ating sarili. Lalo na yung ibang mommy, na hindi ko naman kagaya na nagtatrabaho talaga, para hindi naman tayo maging more than lotion for 9 months. You have to take care of yourself. You have to try it. Kahit ako naman, I just wake up in the morning, toothbrush, ligo, then damit lang. Minsan tamad na tamad ako. But pag tinitingnan ko yung sarili ko, minsan, ay, naawa ako. Di na nga ako maganda, di pa ako mag-aayos. But normally, I have to continue for 3 months kasi syempre nandito yung katamaran, paglilihi, and I understand for that. As long as sa face ng asawa ko, maganda pa din ako, diba? So, okay na yun, basta magubango ka, malinis ka, I think normally it's okay. Pero, pag lumalabas ako pag Sunday, pag kaya ko, nagsisimba kami, I make sure presentable naman ako para naman maayos na ayos ako pag sisimba ako. So, first, hinanap ko tong CeraVe. Tama ba ang pagbibigkas ko? I don't know, this is my first time na gagamitin ko itong mga product na to. Magaganda yung mga review nila, lalo na kapag pregnant ka. I think kahit di ka naman pregnant, pwede itong gamitin. Kasi ito parang less of alcohol, less of amoy. So, hindi siya makaka-apekto sa aking baby. At saka, syempre, yung sa paglilihi ko. Laging na iniisip ko, ayoko makakaamoy ng sobrang mabango. Or tama lang, kahit nga ngayon na ang dami kong pabango or cologne, hindi ako gumagamit. Kahit yung asawa ko, pinagbabawalan ko. Kasi, nahihilo talaga ako. Pero sabi naman ng doktor ko, after 3 months to 4 months, I'll be better for that. Pwede na akong bumalik sa mga medyo magpabango, diba? So, I got this one. Ito yung my hydrating toner. Ayan. So, ito yung ginagamit ko na panglinis ko ng mukha kapag nag-makeup ako or gusto kong linisan or i-toner yung mukha ko, ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng pang-spray ngayon kasi syempre ni-lesser ko muna. Baka next year na lang kapag nanganak ako. Next naman is humanap din ako ng moisturizer ko. Ang nahanap ko itong Cetaphil. Ayan. Cetaphil to, walang amoy. Maganda siya sa face for more than 2 weeks ko na siyang ginagamit. Okay naman siya. I don't have feel rashes. Kapag nag-makeup ako, foundation ako, and na-powder ako, nagpapantay sila, nagbe-blend sila. Kaya okay naman. So, hindi ako na-irritate. Ito yung may 35 Daily Facial Moisturizer Cetaphil. So, ayan. I think they have this one in Walgreens, Walmart, Target, and online. Medyo mahal lang to sa Amazon. So, hindi ko na sila binili sa Amazon. Kaya kapag may good mood ako, lumalabas kami pag kaya ko, dun ko binibili utay-utay yung kailangan ko. So, this one is my moisturizer every day. Ginagamit ko to sa umaga pagkaligo ko. And, syempre, gusto ko naman sa gabi, ma-refresh pa din ako at maalaga pa rin yung aking skin. And then, kahit dito sa aking baba, hindi na ako naglalagay. Syempre, kasi meron siyang parang hindi magandang ingredients na makaka-apekto sa baby ko. So, in-out ko na siya. Naghanap na lang din ako ng isang brand at ito yung napanood ko at pwede to sa buntis. At Obia nag-recommend nito. Ito pa ring brand na to, CeraVe. Tama ba ako? Ito yung ginagamit ko every night. So, ang ganda niya. Alam mo, nang ginamit ko to, magto 2 weeks or 3 weeks na to. Ito yung una kong binili sa moisturizer. Maganda siya sa gabi. Wala siyang amoy. Very soft yung mukha mo pag naghilamos ka sa umaga. Talagang maganda siya at para naman napoprotektahan pa rin yung skin ko. Although I do makeup pa rin or sometimes hindi nga. Pero iba yung dating. Hindi naman ako talaga nagpapaputi. Parang gusto ko lang i-maintain na maging maayos yung skin ko habang the time na pregnant din talaga ako. Next naman is, ano ba? Panghilamos ko. Syempre, CeraVe na naman ang hinanap ko kasi ayoko nga na may amoy at in-recommend to ng OB. And maganda rin siya sa face. Hindi na ako nagdo-double. Kasi before sabi ko pag naghugas ako nito, nagsasabon ako. So ayoko na. Kasi parang iba yung dating sa akin, naduduak ako or something. Ewan ko ba? So ito lang yung ginagamit ko. Panghugas ng mukha, umaga, tanghali, gabi. Nare-refresh ako dito. And everything goes well kasi wala siyang amoy at pwede ito sa buntis. Ayan. Next naman is syempre, nandun pa rin tayo. Pasok tayo sa bath or personal hygiene ng ating katawan. Importante yan kasi
Lalo na summer ngayon, talagang gusto kong ma-refresh. Kahit tamad na tamad ako sa umaga maligo, gusto ko agad maligo, ma-refresh. Kasi bago ako maligo, I take breakfast muna kasi may mga medicine tayong iinumin, konting lakad-lakad para hindi tamadin yung ating katawan. Nandyan yung pagnunubina ko kasi personally, I have prayers for pregnancy in the morning and afternoon like that. So, saka ako nagsisipilo kasi sipilo ay iwasan ko. Pero kailangan natin linising mabuti ang ipin para hindi sumakit ang ipin natin sa dami natin kinakain maghapon kahit tayo nagsusuka. Kasi mahirap na may pain tayong maramdaman. Kasi parang pa nagtututbrush ako, duak na duak ako, tamad na tamad ako, iba ang lasa ko, talagang susuka ako. But I have to do that kasi ayoko maging mabaho, diba? Nakakaya rin sa asawa ko. So, after that noon, hilamos na, ginagamit ko na to. And I take my shower. Pag sa isang linggo, I have 2 times para mag-scrub, mag-scotch. Kailangan ko pa rin linisan yung katawan ko para tayo hindi maging mabaho. So, naghanap ako ng ng isang therapy sa aking katawan na magiging bath ko sa aking katawan. So, hindi ko pwedeng gamitin yung mga ginagamit ko kasi sobrang malalakas ang amoy at hindi siya babagay sa baby ko ngayon. So, nakahanap ako sa Aveno. Ito talaga ay pang baby. Wala siyang amoy. Maganda siya sa skin kapag ako'y nag-scrub, ahit, linis, or whatever. Ayan, Aveno yung ginamit ko and kanina gumamit din ako niyan. So, eye lesser, yung amoy, very important with me. Malambot siya and vanilla yata yung flavor nito or something. So, I planning din na ito yung bili ko sa baby ko para ipanligo sa kanya. I plan everything will be Aveno kasi Aveno sinerch ko okay siya or Cetaphil. Ayan. Tapos, syempre, sa buhok ko, ayan na tayo. Sa buhok ko naman, but second muna, punta muna tayo sa sabon na gusto ko. Medyo mild lang yung amoy nito, pero nire-recommend sa akin yung mga Nivea ang walang amoy. But for me, masyadong magasgas, madulas yung Nivea, para hindi ako nalilinis nun. So, itong Ivory, sinerch ko naman, okay naman siya at kaya naman ng konti kasi may amoy to. But for me, it's okay. Ito lang blue. So, ito ay ginagamit ko rin sa pagligo ko para talagang malinis tayo. Or sa gabi, kapag nag-freshen up ako, Ivory lang din ang ginagamit ko. Ayan. So, naghanap din ako sa buhok ko kasi alam mo naman dry na dry ang hair ko. But dahil nga hindi ako masyado makagamit or sometimes sinasalitan ko pag nasa mood ako, yung Dove na conditioner and shampoo kasi talaga yun yung protect sa aking hair kasi right now hindi na ako nagagamot ng hair, in-stop ko na kasi nga syempre pregnant tayo, so tiis-is tayo hindi nagkukulay, tiis-is tayo hindi nag-uunat, madalang ako mag-blower pag kailangan lang, pag nairita lang ako, but okay lang naman as long as wala kang chemical na ginagamit at advice mo sa doktor mo, pwede kang gumamit nun. Pero ngayon kasi ay lesser hanggang si baby ay hindi talaga, alam mo yung gusto ko talagang okay na okay talaga siya. So, nag-iipit na lang ako or nag-hairban ako. Gumagamit ako iba ng trans para sa iba na pwede kong gawin sa baby ko para hindi talaga siya maapektuhan. Para protect natin siya. So, I got this one, Johnson & Johnson. 2-in-1 siya, may conditioner na siya. Ayan, yun ang shampoo ko and conditioner ko ngayon. Wala siyang amoy, so hindi ako nahihilo, hindi ako nasusuka. Parang okay siya. But, minsan kasi ang tigas sa buhok. Kaya sometimes sinasalitan kong ito or yung Dove. Kasi minsan naman parang okay ako. So, ginagamit ko mabilis lang, banlaw agad. Para sa ganun naman malambot pa rin yung hair ko. Syempre, pagkatapos nating maligo, and then we have a skincare, I have this one lotion. Importante yan. So, I stop the lotions na may mga mababango at may mga chemicals na medyo matatapang na hindi babagay sa akin. So, I got to go to Cetaphil Moisturizer Lotion. Ito siya. Ayan. So, ito yung ginagamit ko ngayon and talagang wala siyang amoy. Maganda rin naman siya sa skin, lalo na ngayong summer, kahit medyo maglalamig, ay maganda naman at protektado ang aking skin. Very important yan, alagaan mo yung skin mo para pa naman nagbuka ka, chinek up ka, ay malinis at maayos din naman yung skin mo. Kasi every 1 week, kahit medyo tinatamad ako, talagang kailangan kong linisan at protektahan ang personal hygiene ko. Kasi talagang ayoko rin namang magkasakit pa ng iba. So, to protect our baby din. Tapos, napapanood ko talaga na syempre nagda-dry tayo. Tapos, medyo minsan kakatihin na yung mga belly natin or something. Wala pa naman ako doon. Medyo matapang itong bio oil ang amoy niya. So, hindi pa ako nag-start pero nagamit ko na siya. Na-practice ko na siya. And okay naman siya.
Ayan, pag mga buntis, itong nire-recommend. Pwede rin yan sa skin, sa mukha, pwede rin yan sa katawan, ginagamit yan. But ngayon hindi ko muna ginagamit kasi very sensitive ako sa amoy. Pero this one, nire-recommend yan sa buntis. Yung iba gumagamit na yan pag mga 5 months, 4 months, maagap lang akong bumili. But actually, kayang-kaya ko siyang gamitin at maganda siya. So all in all, this one, hindi na ako naghanap ng ibang skincare, bath or something. This one is very comfortable na ako. Kung magbabago man ako lately, I ask ulit sa OV or magsusearch ako ng pwede sa akin or consultation some of my friends na gumagamit dito sa Amerika. This one, nanibago ko kasi kahit ko konti ito, ang mahal talaga. Kasi yung brand talaga nila maganda, kilala, and talagang expensive sila. But for me, it's okay kasi malalaki na yung binili ko. So, matagalan ko na silang gagamitin. And I think gonna be protect my baby. Importante kasi talaga, huwag tayong gumamit na matatapang, mga may maraming chemicals, na habang binubuo mo pa si baby ay makaka-apekto talaga. So, normally, you have to consult your doctor. Very important, your OB. You can ask everything kapag kayo ay nagpapa-check up, lahat ng nararamdaman ninyo. And I think it's better is sumunod. Syempre, mami tayo, talagang nandun na yung pag-iingat natin. Hindi mawawala yan. Lahat gagawin natin para lumaki at maging malusog yung ating anak. Sino ba naman ang nanay ang mag-waste ng time na lalo na ito ay plinano namin at talagang gusto namin matupad this year. So, doble-dobleng prayers at pag-iingat yung ginagawa namin. And for sure, sumunod sa doktor, sa pagkain, sa pag-inom ng vitamins, lalo na sa pagpapahinga. At may age 40s, ang dami nag-aalala, okay lang po ako, ano po. I'm lesser talk to anybody kasi ayoko mag-isip, ayoko ma-stress or something. Basta alam ko na bigay ito ng Diyos, gagawin ko ang lahat, through protect ang aking anak, pag-iingatan ko ang sarili ko. And for sure naman, hindi ito ibibigay na hindi ko talaga kaya. So, prayers lang din tayo, tanggalin natin yung mga negative side, be happy, doon lang tayo sa positive side at gagawin natin lahat para mailabas natin siya ng maayos. So, this one, sinishare ko lang sa inyo. So, I think sa Pilipinas, marami kayong mabibili sa Watson at pwede kayong humingi ng advice sa mga OB ninyo through protect habang kayo ay buntis. Walang masamang magtiis at magtiyaga sa mga kailangan nating i-adjust alang-alang sa ating anak na talagang binubuo natin hanggang siya ay makalabas. Diba? So, yun lang naman masishare ko sa inyo kasi gusto ko itong masave sa digital diary ko para maalala ko kung ano mga ginamit ko. Kahit ito yung last baby ko nang naiisip gawin kasi sa susunod di ko na talaga kaya. Talaga ang hirap. I will share with you, update with you na ang hirap talaga kasi syempre I'm age of 40s but for me, healthy naman, okay naman. And then palagi naman talagang todo ingat at sumusunod sa mga advice. Siyempre, nandun yung mga pagkain na masusustansya, fruits, tulog, pahinga, overtulog na nga po. Talaga naman po, but you know, you have to be sacrificed sometimes. Kasi sabi nga, if you have patience and sacrifice, marami kang blessings na magagawa. Kaya tiis lang, faith lang, and for sure, soon everything will be fine. So, yun na naman share ko. Kaya everything na may wish kayo, or not wish, asking kung anong dapat nyong gamitin, ask your doctor first, or sa mga nakakakilala, or mga manood kayo. Eh kasi ako, mahilig na rin ako ngayon magbasa, mag-search, maging aware, para alam ko pa rin yung ihahanda ko. Kasi for long time, 17 years, na hindi naman ako nagbuntis, syempre marami akong hindi alam, nangangapa pa rin ako, lalo na nandito ako sa Amerika. But I trust all my doctors sa pag-aalaga nila, and you know, believe lang ako sa ginagawa. May takot man ako, and you know, sometimes you feel sadness, umiiyak ka, but it's part of it, you know, malalampasan din lahat ito. Wala namang ganitong proseso na hanggang dito ka lang, diba? So, for me, I'm so happy. Talagang you have to be invest, no? Di pa lumalabas si baby, but you have to be invest para mas maingatan mo at maging healthy ang sarili mo para wala maging problema. So, guys, sinishare ko lang sa inyo ang aking bath care and skin care na medyo maraming nag-adjust kasi syempre I'm very happy na pag nagbo-vlog ako at nag-update ako ng mga skincare na nabibili ko dito sa Amerika, sa TJ Maxx, Marshall. But right now, in-stop ko muna siya. I think for 9 months, hindi ako makakagamit. I think next year na pag okay na ako, I will back to normal and update sa inyo sa mga bagong skincare na na-miss ko. So for this day, I think this one, some of the skincare, i-continue ko kahit medyo mahal kasi maganda yung branded nila and sa review is the best din talaga.
Actually, gusto ko naman ng mga ganitong brand, pero syempre, iba yung minsan, alam mo yun, pag nakikiuso tayo na itatry natin kung maganda. Kasi for me, maganda yung kanyang lotion. Talagang nangingintab at nagiging kinis ang aking mga body. Ayan, yung mga kaliskis ay nawawala. But, alam mo talaga, ma-advise ko kapag buntis tayo, you have to take care of yourself. You have most of discipline, relax ka lang, everything will be well. And andun na syempre minsan na anxiety ka kasi may mga narinig ka. Just pray, you know. Just believe the faith na hindi to bibigay sa'yo. They always have a reasons why, diba? So, tapangan mo lang yung sarili mo. And you have to be disciplined sa mga ginagamit mo, kinakain mo. And, you know, yun na magiging protect sa inyo ng anak mo. Ikaw lang din na makakaprotect sa anak mo. So, I think this one is nice. I think this one is ko-continue ko kasi maganda siya lalo na may sinusitis ako. So, iniiwasan ko talagang masipol, mag-sinus at magkasakit kasi ayoko maapektuhan or uminom pa ng anumang gamot ng aking anak. So, talagang lahat ito sinatsaga ako. So, lahat ito wala tong smell na bad or matapang or something. Kasi yun talaga yung kailangan natin. I-out natin yung chemical na makakasama sa ating anak. Syempre, ito lang naman ay based on my experience and advice ng OB ko and some of my friends sa mga nabasa ko. So, you have to be consult to your doctor para malaman nyo kasi magkakaiba naman tayo ng way paano tayo magbuntis. Ito, sinishare ko lang sa inyo kasi baka kung ito kayo sa Amerika na medyo confusing pa kayo sa mga gusto nyong gamitin. I-try nyo to. They have in Walmart, Target, Walgreens, CVA or something. Try ninyo siya. Sometimes walang masama mag-invest, lalo na sa ating anak na parating na very soon, diba? Para pareho kayong malusog at walang maging problema. So ako naman, di naman ako masyadong maarte for this one. Basta gusto ko lang maalagaan yung sarili ko at yung personal hygiene ko, okay na ako doon. So guys, yan lang po ang masishare ko sa inyo and my pregnancy update. Sinisave ko to sa aking journey, sa aking pregnancy para alam ko yung mga ginamit ko, ano yung mga ginagawa ko, para may mababalikan kami at mapanoodin ng anak ko kung gaano ko siya talaga inalagaan at talagang gusto kong mapabuti siya. So guys, thank you for watching my vlog. So don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Sama ko po kayo sa second check-up natin. Kumustahan natin si baby kung okay na ba talaga siya, malakas na ba talaga yung heartbeat niya, kaya ipag-pray niyo po ako dyan. And hopefully everything will be fine. So guys, thank you for watching my vlog. See you again in my next update vlog. Bye guys!